In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga magkasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinghagang ito, kung ang sinuman sa inyo ay may sandang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan niya'y masayas niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaya't 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi, o kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito at aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Pilipos. Sa mabuting balita ayon kay San Lucas, itinampok ang 2 talinghaga na nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalala ng Diyos sa mga nawawala, sa simbolo ng mga makasalanan. Ang mga publikano at makasalanan na lumapit kay Jesus ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na magbago at ang pagtanggap ng Panginoon sa kanila ay nagbibigay liwanag sa ating pagkaunawa sa pagkakaroon ng pagkakataon para sa pagbabago. Pagsusuri ng mga talinhaga. Una, tupa at ang nawawalang salaping pilak.
Ang unang talinghaga tungkol sa nawawalang tupa ay nagpapakita ng determinasyon ng apostol na hanapin ang nawawala kahit na marami siyang nariyan. Sa panahon natin ngayon, maaring matulungan tayo sa pagtulong sa ating mga kapwa na naliligaw ng landas. Halimbawa, maraming kabataan ang nahuhulog sa maling impluensya at bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging matatag na gabay, nagpapakita ng malasakit at pagkalinga sa kanila. Pangalawa, kagalakan ng pagsisisi. Ang pangalawang talinghaga tungkol sa nawawalang salaping pilak ay nagbibigay diin sa kagalakan sa langit. Kapag may isang tao na nagsisisi sa ating simbahan, mahalaga ang sakramento ng pagkakasala o konfesyon bilang isang paraan ng pagtanggap ng kapatawaran. Makikita ito sa mga parokya na nag-uorganisa ng mga bisang pang-aalis ng kasalanan. Nag-uudyok sa mga tao na lumapit kay Jesus, na lumapit at muling bumalik sa tamang landas. Sa unang pagbasa, ipinapaalala ni San Pablo ang tunay na kahulugan ng pananampalataya sa Diyos. Ipinapakita niya na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga material na bagay, kundi ang pagkilala sa ating Panginoon. Sa panahon ngayon, maraming tao ang naghuhumaling sa kayamanan at katanyagan. Ang hamon para sa atin bilang mga Romano Katoliko ay suriin ang ating mga prioridad. Ano ang maaaring gawin para sa tamang pamumuhay bilang Katoliko? Una, pagsasagawa ng makabuluhang gawain. Sa ating araw-araw na buhay, mahalaga ang mga gawaing makakatulong sa ating mga kapwa. Halimbawa, maaari tayong mag-organisa ng mga charity event o outreach program na nakatuon sa mga nangangailangan. Pagdasrasal at pagpapalago ng pananampalataya. Maglaan tayo ng oras para sa panalangin at pagbasa ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan nito, mas lalalim ang ating ugnayan sa Diyos at mas magiging handa tayong tumulong sa iba. Pangatlo, pagtanggap sa sakramento. Huwag kalimutang lumapit sa mga sakramento, lalo na sa pagsisisi upang may pahayag ang ating pagnanais na maging mas mabuting tao at magkaroon ng bagong simula. Pang-apat, pagiging inspirasyon. Maging inspirasyon tayo sa ating pamilya at komunidad. Ipakita ang pagmamahal at pagkalinga na ipinakita ni Jesus sa mga makasalanan at mga nawawala. Sa pangkalahatan, ang mga talinghagang ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-ibig, pagtanggap, at pagsisisi.
sa ating paglalakbay bilang mga Katoliko. Narito tayo upang maging liwanag sa iba at itaguyod ang isang mas makatarungan at mapagmahal na lipunan. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!